Ako po si Liway, 14 years old po ako nung nagkaasawa. Namatay po yung asawa ko. Kaya simula po nung namatay siya, dito na po kami nakatira. Ang trabaho ko po namumundok, naghahanap ng nyog, nagtsatsaga sa ulan, init. Para lang po, tas iingat na rin po. Nag-iingat sa madudulas na daan. Pilit pong nilalakad yung daan, maihatid lang po yung nyog sa palengke. Minsan pa ay nakakapagod at nakakaawa ang hirap ng buhay, pero ginagawa ko po ito dahil sa kinabukasan ng mga anak ko. Sa bawat niyog na aking nakukuha ay dala na rin po nito ang pag-asa at lakas para magpatuloy. Ito nga ba ang buhay ng isang ina sa bundok na nag-iisa? Samahan ninyo ako sa vlog na ito at ipapakita ko kung paano kami nabubuhay, paano kami lumalaban sa hamon ng buhay. Paano namin napapanatiling malakas at matatag kami sa bawat araw. Nahingi kami, hindi po kami pinapayagan, minumura pa po kami. Minumura pa. So tinatandaan nyo yung mga lugar na yung may-ari ng lupa, payag. Opo. Magpaganto. Ang tawag ito, maglalado. Maglado. Maglado. Hindi po, minsan tawag namin dito matanlaya. Matanlaya. Opo. Bakit naman matanlaya? Kasi po sinisipat po namin kung saan yung may mga layang nyug eh. Sinisipat nila. Tinatandaan po namin yung may mga malalaglag na nanyog. Ano yung mga panganib na madalas na maranasan nyo? Nalalaglag ho sa balon. Oo, kasi madamo. Opo, di ho namin alam kung saan, kasi di ba ho, uso din dito yung kabod. Naranasan ho namin malaglag sa balon. Kanina ni Jubilin, habang nag-shooting kami, kinagat kami nung tabuan. Opo. Sakit mga kawet. Tabuan, so mga panganib din yung gandang trabaho. Siyempre yung ahas sa yung pinakamasaklap yung karanasan, yung pinagmumura kami at pinagbabasag yung nakuha namin nyog. Yun po yung pinaka-hassle na naranasan namin. Yung pagod na pagod ka na tapos sasumpungan kayo ng may-ari. Opo, tapos pinagmumura kayo, basag yung nyog nyo para hindi nyo maibenta. Opo. Nauwi po kami dito pag isang sako na po kami, gano'n. Hanggang anong oras yun? Umaga kami na punta dito. Nakakuhay kami alas 4, alas 3. Wala na tanghalian talaga yun? Wala, buko. Buko na. Sabaw, opo. Kaya sabaw ng nyug, mainom po kayo pag nauwi nyo. Sabaw ng nyug. Baka magkasakit kayo niya, nagpapalipas kayo ng guto, tapos pagod kayo. Nakain naman po kami bago umalis eh. Tapos ang kain, pagdating na. Opo. Sabi niyo, alas 5 na, alas 4. Pag uwi na po. Ang hassle po, sobra. Tapos yung di mo na lang alam, breakdown ka na sa dami ng problema. Hanggang kailan mo planong gawin to? Ito yung trabaho mo para mapakain ng anak mo. Hindi ko pa po Hanggang malakas ka kasi mapagod ka, bubuhatin mo ito hanggat palengke. kaya. Hanggat kaya. Opo. Para masuportahan ko yung pangangailangan ng dalawa ko. Hindi naman po kami bigla-bigla na lang nakuha pag hindi ko kami nagpapaalam. So mga kawal, yung ginagawa nila to sa ibang lugar, bawal to. Pero dito naman, nagpaalam sila. Saka may mga may-ari ng lupa nga na nakauunawa sa sitwasyon nila. At parang kayo lang ang pinapayagan dito. Opo. Kasi kilala kayo na ganito yung sitwasyon nyo. Kayo pinapayagan dito na maghanap na niyog na mga nalalaglag na hindi na naisasama sa pagkukupra. Pag inabot kayo ng gutom, kasi hindi kayo bumabaon, sabi niyo. Nanunungkit kami ng buko. Buko ang kinakain niyo. Opo. O yung mga prutas dyan, minsan may pinya po dun sa dulo. Sana. Wala kami sinapay dito. Ayun, ano muna, ang merinda. Sige ka pala. Sige lang. Buti hindi kayo napapasma. Minsan nakakapasma yan eh. Nakasipon. Isang beses po, naano po ako niya. Yung pagod na pagod ka tapos iinom ka ng sabaw ng niyog. Lalo't bilad yung sabaw. Hanggang kaso nga po ako dati ay nakinom na ako ng sabaw. Sabaw ng niyog. Hindi ako makabuhat din sa higaan. Pagod na pagod tapos iinom ka ng sabaw ng niyog. Last na inom na lang po ako ng gabi. Tapos wala naman ako.
Ang isang dahilan kung bakit nagkaganon, gutom ka. Gutom, pagod, nag-inom ka ng sabaw ng niyog. Nagpamas mo po ako niyan, binulod ko po doon sa bubog namin. Oo, Tapos inano ko po sa bigas po, nagtutong pa ako ng bigas. yung ginawa mong gamot. Opo. Oo, nakagaling naman. Opo. Oo. Pantawid gutom. Tawid gutom. Po namin to. Anong tawag niyo yan? Tubo. Tubo. Tubo po ng nyug. Ang kagalingan niyan, wala kayong lugi. Ano? Lagi may tubo. May lagi po may tubo. Lagi may sabaw ng nyug. Oo. Walang lugi, lagi may tubo. Parang gusto ko ng sumuko, gusto ko ng ano. Naisip ko paano, pag sumuko ko, paano mag... Oo. Ilan taon yung bunso mo? 3 po. 3. Sa mga kabataan po ngayon, ang may papayo ko lang, huwag kayong magmadali sa pag-aasawa. Kasi sobrang hirap, lalo na pag dumating ka sa point na naging single mother ka. Ilan taon ka nung mag-asawa ka? 14 po, 14. Oo. Semester nun, ilan taon? 17. Parehas kayong kabataan. Anong reason? Ba't nag-suicide semester mo? Hindi ko rin po alam eh. Kasi po, Depression, bigat. siguro po ganon kasi ang hirap po kasi sa ano, side ng family niya, nag-away ho sila. Oh. Side ng ano niya. So, ibig sabihin, hindi sa inyo. Hindi po, side ng family niya, nag-away sila hanggang nagsakitan sila. Mula po nung nag-away sila, lagi na lang po siyang parang tulala, hindi mo siya makausap ng ayos. Oo. Sabi niya, Jawa, punta mo na kayo kila Papa, dun muna kayo. Pinaalis kayo. Eh, pagbalik ko po magka-alas 3, wala na po siya. Oo. Sa loob ng bahay siya Mismo sa kwarto po namin. Na-shock na lang po ako. Oo. Hindi ko na po alam gagawin ko yung time na yun. Ang advice namin, pag nade-depress ka, parang wala ka ng lakas, makipagkwentuhan ka sa iba, sa best friend mo. Makipagkwentuhan ka para yung isip mo madalbert sa ibang bagay. Kasi kawawa yung mga bata kung may iwanan mo pa. So malungkot yung karanasan niya mga kamaster sa buhay. Depress. Oo. Kasi nga lang po kahit pa paano. Ngayon, utay-utay ko lang na Oo. ano. Pero hindi po as in nakakalimutan ko. Oo, siyempre may time na babalik. pa rin nung umiiyak ako, lalo na pag naalala ko. Anong masarap na luto dito? Bisa po Disa, sa sardinas. disa sardinas. Sa mga kawail, mga kamaster. Oh. Ito yung tinatawag na pakong kalabaw, yung malalaki. Opo. Masarap ito at matamis-tamis, lalo't pag sariwa. Okay na to. Tagsandaan mo tayo dyan. Okay na yan. Walang tayo tingin bigas. Eh di ba balik na lang kami mamaya? Ito lang yun. Tanag. Kanin, nagbili ka ng kanin para din magsaing. Ito na po yung dalawa ko. So sa video na ito mga kawild, napanood natin yung tapang ng mga ina. Hindi biro yung buhay sa bundok. Paulit-ulit kang pupunta sa bundok, maghahanap ng niyog, mapanganib, mapagod. So ganun yung lagi yung trabaho araw-araw. Opo, yun na po yung pinaka-routine namin araw-araw. At salamat sa panonood nyo hanggang dito. Magbibigay nga pala tayo ng kaunting tulong para sa kanila. May binigay po si Ma'am from Lakewood, California ng 3,000 para sa kanila. Dagdagan natin ng 1,000 para tig 2,000 sila. So, pasensyahan nyo na muna ha, Liway. Thank you Jubilee. po. Salamat po. Sana makatulong sa inyo. Salamat po na marami. Malaking tulong na po to para sa amin.
Salamat po. makakabili na ako ng gamot ng aking hinihikang bunso. Nagbigay nito. So bukas, mga kamakailan, babalik ulit kayo doon. Palilipasin nyo lang yung ilang araw para may malaglag uling niyo. Opo. O kaya sa ibang lugar naman kayo maghahanap. So ganun yung buhay mga kawild ng maglalado. May maraming manonood sa atin na sana hindi man makatulong sa material, may sama nyo na lang sila sa panalangin natin. Laking tulong na yun mga kawild. Yung may mga tao nagmamalasakit, di ba? Hindi natin kilala si ma'am from Lakewood, California, pero nagpadala siya ng tulong para Ay sa ma'am, salamat po sa binigay niyo po sa amin. For sure, marami sa mga nakakapanood sa atin dyan, mga katulad nyo rin yung pinagdaraanan sa buhay, responsibilidad sa buhay. May mensahe ba kayo sa kanila? Sa akin naman po, ang mensahe ko sa kanila, laban lang. Huwag silang sumuko. Kasi darating at darating yung point na hindi ka nasa ganong sitwasyon. May makaka-recover ka rin, makakaano ka rin sa sitwasyon na ganon. Kaya laban lang. Pag sumuko ka, talo ka. Sabi nga nila, pag masipag at may tiyaga ka, may mararating ka. Parating ka po sa buhay. Yun. Sabi nga nila, ang buhay parang gulong, ano, Opo. minsan nasa ilalim. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Kaya So, bukod sa pabumundok nyo, ano pa yung ginagawa nyong sideline? Para kumita. extra po. Po, maglinis ng bahay, maglaba. Nagkukontrata, nagtatabas, ganun. Yung pagkatabas. Upos, gamas po ba? So, nakita talaga natin mga kawild sa video Titinda. ito sa buhay nila na kung gaano kalakas yung pagmamahal ng isang ina. Gagawin lahat para sa mga anak. Gagawin ko ang bilang po ina, gagawin mo lahat para din sa anak mo para mabuhay ka po. Salamat sa inyo, pinayagan nyo kaming makita yung struggle nyo sa bundok, mabidyohan yung ginagawa nyong hanap buhay, pagmamahal nyo sa pamilya. Maraming salamat.